Magandang araw, mga bata at mga young at heart. Narinig nyo na ba ang kwento ng mahiwagang tinapay? Kung hindi pa, ihanda na ang inyong mga tainga at puso dahil bibigyan ko kayo ng isang nakakatuwa at kapanapanabik na kwento tungkol sa isang maliit na mahiwagang tinapay na nabuhay at nagsimula ng isang nakakatuwang takbuhan. Pero siguraduhing makinig ng mabuti, dahil ang kwentong ito ay puno ng mga aral na maaari nating magamit sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya't simulan na natin ang ating kwento. Noong araw, may isang maliit na matandang babae at isang maliit na matandang lalaki na nakatira sa isang maliit na bahay. Isang araw, nagpa siya ang matandang babae na maghurno ng tinapay, hinalo niya ang masa, pinaflat ito, at pinutol sa anyo ng isang tao, binigyan niya ito ng mga pasas para sa mata, isang candy na ilong, at isang malaking ngiti na gawa sa icing, niluto niya ito sa oven upang maghurno, habang ang tinapay na may anyo ng tao ay naluluto. Nagsimulang amuyin ng matandang babae at matandang lalaki ang masarap na amoy. Nang dumating ang oras, binuksan ng matandang babae ang pinto ng oven, ngunit sa kanyang pagtataka, biglang tumalon ang tinapay na may anyo ng tao mula sa baking tray at tumakbo palabas ng pinto. Sumigaw siya, "Tumakbo, tumakbo, nang mabilis hanggat maaari, hindi mo ako mahuhuli. Ako ang mahiwagang tinapay." Tumakbo ang matandang babae at matandang lalaki upang habulin siya. Ngunit masyadong mabilis ang mahiwagang tinapay, habang tumatakbo siya sa kalsada, nakasalubong niya ang isang baka na nagsabi, "Huminto ka, mahiwagang tinapay, gusto kitang kainin." Ngunit ang mahiwagang tinapay ay tumawa lamang at tumakbo pa ng mas mabilis, sumisigaw, "Nakatakas na ako mula sa isang maliit na matandang babae at isang maliit na matandang lalaki, at makakatakas din ako sa iyo. Makakaya ko." Hinabol siya ng baka, ngunit masyadong mabilis ang mahiwagang tinapay. Pagkatapos, nakasalubong ng mahiwagang tinapay ang isang kabayo na nagsabi, "Huminto ka, mahiwagang tinapay. Gusto kitang kainin." Ngunit patuloy na tumakbo ang mahiwagang tinapay, sinasabi, "Nakatakas na ako mula sa isang maliit na matandang babae, isang maliit na matandang lalaki, isang baka, at makakatakas din ako sa iyo, makakaya ko." Hinabol siya ng kabayo, ngunit masyadong mabilis ang mahiwagang tinapay. Nagpatuloy ang mahiwagang tinapay sa kalsada at nakasalubong ang isang manok na gusto rin siyang kainin. Ngunit muli, tumakbo pa siya ng mas mabilis, sinasabi, "Nakatakas na ako mula sa isang maliit na matandang babae, isang maliit na matandang lalaki, isang baka, isang kabayo, at makakatakas din ako sa iyo, makakaya ko." Sa wakas, nakarating ang mahiwagang tinapay sa isang ilog. Gusto niyang tumawid, ngunit hindi siya marunong lumangoy. Bigla, lumitaw ang isang tusong lobo. "Sumakay ka sa buntot ko, at dadalhin kita sa kabila ng ilog," sabi ng lobo. Akala ng mahiwagang tinapay na magandang ideya iyon, kaya sumakay siya sa buntot ng lobo. Habang lumalangoy ang lobo sa ilog, nagsimulang lumalim ang tubig. "Sumakay ka sa likod ko," sabi ng lobo, "lalalim pa ang tubig dito." Sumakay ang mahiwagang tinapay sa likod ng lobo. Nang lumalim pa ang tubig, sabi ng lobo, "Lalalim pa ang tubig. Sumakay ka sa ilong ko." Ginawa ng mahiwagang tinapay ang utos, sumakay sa ilong ng lobo. Ngunit sa sandaling makarating sila sa kabilang panig ng ilog, itinapon ng lobo ang mahiwagang tinapay sa ere, binuksan ang bibig, at nilunok siya. At iyon ang wakas ng mahiwagang tinapay. Dito nagtatapos ang kwento ng mahiwagang tinapay. Ang kwento ng mahiwagang tinapay ay nagtuturo sa atin na ang sobrang kumpiyansa ay maaaring magdulot ng problema, at dapat tayong mag-ingat sa mga taong maaaring mangloko sa atin. Pinapaalala nito sa atin na mag-isip bago kumilos at iwasan ang pagpapalabon ng ating paghatol dahil sa sobrang pagtitiwala sa sarili. Ang mga aral na ito ay nag-aanyaya ng pag-iingat, pagpapakumbaba, at maingat na pagdedesisyon sa ating pang-araw-araw na buhay. Naway nagustuhan ninyo ang kwento natin ngayon. Huwag kalimutang mag-like, follow and subscribe para sa susunod pang mga panabik na kwento.